Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito, na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Si Mang Nelson at Aling Annie ay naninirahan sa isang malayong probinsya na malapit sa kagubatan. Ang mag-asawang ito ay binayaan ng isang anak na babae na ang pangalan ay Kristal. Dahil malayo sa bayan, palaging namang problema ang mag-asawa kung saan nila iiwan si Kristal sa tuwing sila'y aalis upang maghanap buhay. Isang araw ay napadaan sa kanilang bahay si Mang Henner. "Paring Nelson, gusto mo ba ng aso? Ibibigay ko sa iyo si Jumong para may bantay kayo dyan sa bahay, lalo't pag wala kayong mag-asawa." Paliwanag ni Mang Henner kay Mang Nelson. "Abay oo, kung ibibigay mo ba naman sa akin di ko tatanggihan yan. Napakabait na alaga ni Jumong. Sa tuwing ako'y napapagawi sa inyo, ay akala mo, taong nasa lubong agad." Wika ni Mang Nelson. "Oo nga pre, kung di lang kami kukunin ng aking anak papuntang ibang bansa, hindi ko iiwan si Jumong. Napamahal na sa amin yan. Para na naming anak yan sa totoo lang. Kaso wala akong choice kundi ipamigay siya para may mag-alaga sa kanya. Kawawa naman kung magpapalaboy-laboy lang sa kalsada. Lalo na't malapit tayo sa gubat, baka kung saan mapadpad at tuklawin ng mga ahas." Litan niya ni Mang Henner. "Siya sige, kailan ba ang alis mo?" Tanong ni Mang Nelson kay Mang Henner. "Sa susunod na araw pre," sagot ni Mang Henner. "Malapit na pala. Mag-iingat kayo pre sa biyahe ni Maring Aida ha. Balitaan niyo kami. Yaan mo, hindi ko pababayaan si Jumong." Malungkot na paalala ni Mang Nelson sa matalik na kaibigan. "Paano pre? Mauna na ako. Bukas ng umaga ko ihatid si Jumong dito ha. Maraming salamat." Kasabay nun ay tumalikod na si Mang Henner at umalis na. Maaga kung gumising si Aling Annie upang magwalis sa kanilang bakuran at maghanda sa kanilang pagpunta sa trabaho sa bukid. Si Mang Nelson naman ay nagkakape nang madatnan sila ni Mang Henner na daladala na si Jumong. "Magandang araw, Maring Annie." "Uy, ikaw pala, Paring Nelson. Ang aga mo naman, madilim pa ang daan." Nagulat na bati nito kay Mang Henner. "Ayos lang, Mare. May kasama naman. Gising na ba si Paring Nelson?" Tanong nito kay Aling Annie. "Oo, naroon sa loob. Mabuti pa'y pumasok ka na muna at nang makapagkape ka na rin." Pag-aanyaya ni Aling Annie. "Nelson, andito si Paring Henner. Dala na si Jumong." Pagkarinig ng pangalang Jumong, ang aso ay agad na tumahol na waring nabati sa may-ari ng bahay. "Uy pare, pasok nang makapagkape ka." Aya ni Mang Nelson sa kumpare. "Jumong, kamusta?" Sabay himas ni Mang Nelson sa ulo ng aso na animoy nakakaintindi sa kanyang sinasabi. Iniwan na nga ni Mang Henner si Jumong ng araw din iyon. "So paano pre? Salamat ikaw na bahala sa aking mahal na alaga." Sabay yuko at himas ni Mang Henner kay Jumong. "Papakabait ka dito alagaan mo sila." At agad namang tumalikod si Mang Henner. Hindi na ito lumingon pa. Labagman sa kanyang kalooban ay wala siyang pagpipilian kundi ay ang iwan ang kanyang mahal na alaga sa matalik na kaibigan. Malayo na siya, ngunit rinig pa rin niya ang kahol ng kanyang alaga na animoy nahabol sa kanya. "Tay! Nay!" Tawag ni Kristal sa kanyang ama't ina. "O anak, gising ka na pala." Tugon ni Aling Annie. "Opo, Nay. Hinahanap ko po kayo kasi nakawala po ata ang alaga ni Mang Henner. Andun po sa ilalim ng lamesa." Pagsusumbong ni Kristal sa ina. "Naku anak, hindi nakawala si Jumong. Dito na siya sa atin titira. Binigay siya kanina ni Paring Henner kasi aalis na silang mag-asawa papuntang ibang bansa. Walang mag-aalaga kay Jumong." Mahabang paliwanag ni Aling Annie sa anak. "Talaga po, Nay? Wow! Mabait kaya si Jumong. Nung nakita nga niya ako kanina, nakasunod lang ng tingin sa akin. Kung ibang aso yan, kakawalan na ako. Pero siya, hindi." Madaldal na kwento ng bata. Si Kristal ay kasalukuyang 6 na taong gulang. Halos magkasing edad sila ni Jumong, isang German Shepherd. Kung kaya't sa tuwing kaarawan ni Kristal, kaarawan din ni Jumong. Sabay silang hinahandaan
ng mag-asawang Nelson at Annie. Lumipas ang mga araw, naging malapit sa isa't isa si Crystal at Jumong. Kung saan naroon ang batang babae, naroon din ang alagang aso. Ganoon din kapag nawawala sa paningin ni Crystal si Jumong. Agad niya itong hinahanap. Hindi sila mapaghiwalay kahit sa pagtulog ay katabi ni Crystal ang alaga. Nakilala tuloy silang dalawa sa kanilang baryo dahil sa tuwing uutusan si Crystal ng kanyang ina ay kasakasama niya si Jumong. Bitbit ng aso palagi ang isang maliit na basket at sabay silang naglalakad patungong tindahan kung kaya't naaliw sa kanila ang mga nakakakita. Isang araw, dumating ang napakalakas na ulan. Ni wala kang makikita sa paligid kundi ang makapal na hamog at wala kang maririnig kundi ang lagaslas ng tubig galing sa bundok na dulot ng ulan. "Crystal anak," tawag ni Aling Annie. "Bakit po inay? Magsuot ka na ng iyong panlamig, tapos balutan mo si Jumong ng kumot upang hindi kayo lamigin. Huwag kayo lalabas at masama ang panahon ha?" Bilin ni Aling Annie sa anak. Nang lumipas ang bagyo, naiwang nagkalat ang mga natumbang puno at mga halaman. Dahil sa lakas ng hangin, maraming kalat sa paligid kung kaya't abala si Mang Nelson sa kanilang bahay. Maging sa daan ay tumulong din siya sa paglilinis. Palibhasa ay maliit na baryo lamang ang kanilang lugar kung kaya't hindi ito napupuntahan upang mabigyan ng tulong. Habang abala si Mang Nelson at Aling Annie, abala din si Crystal sa paglalaro. "Lika, Jumong," aya nito sa alaga. "Doon tayo sa banda roon." Sabay turo sa direksyon patungong gubat. Palibhasa ay wala pang sapat na isip ang bata at di alintana ang panganib ay pumunta ang dalawa sa gubat nang hindi alam ng mag-asawang Nelson at Annie. Gabi na nang mapansin ni Aling Annie na wala ang anak at ang alaga nitong aso. "Nelson!" Tawag ni Aling Annie sa asawa na noon ay kausap ang isa nilang kapitbahay sa di kalayuan. "Nelson, si Annie at si Jumong nawawala." Nangangatal na sumbong ni Aling Annie sa asawa. "Ano?" Gulat na tanong ni Mang Nelson. "Kanina lang andyan yung dalawa na yan naghahabulan. Paano?" Hindi na naituloy pa ni Mang Nelson ang sasabihin nang putulin ito ni Mang Karding sa tinuran. "Naku pare, baka napagawi sila sa gubat. Delikado pa naman dun, magagabi na." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawa sa sinabi ni Mang Karding. "Diyos ko po, wag naman," sabi ni Aling Annie sa sarili. Agad-agad na tumungo ang tatlo sa gubat upang hanapin ang anak na nawawala, pati na rin ang alaga nito. "Crystal! Jumong! Crystal! Jumong!" Paulit-ulit na tawag ng tatlo sa nawawalang anak. "Buti pa pre, bukas na natin ituloy ang paghahanap. Malabong makita natin sila dahil napakadilim na. Baka tayo naman ang mawala." Suwestyon ni Mang Karding. Gustuhin man ni Mang Nelson na ituloy ang paghahanap sa anak ay malabo nga nilang makita iyon sa ganong kadilim na lugar. Laglag ang balikat na umuwi ang tatlo sa kanilang bahay. Panayang iyak ni Aling Annie nang makita niya si Jumong na nag-aantay sa kanilang pintuan. "Jumong?" Sabay yakap ni Aling Annie sa aso. "Si Crystal?" Tanong nito na ani mo'y nakakaintindi ang aso. Tahol ang isinagot ng aso sa kanya sa gawing kanilang pinanggalingan. Matalino si Jumong, kung kaya't alam nila na doon nagtungo si Crystal. Kinabukasan ay pumunta ulit silang mag-asawa sa gubat. Si Mang Karding naman ay nagtawag ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Nang malaman nga nila ang pagkawala ni Crystal ay halos lahat sila ay nagsipaghanap sa nawawalang bata maliban na lamang sa mga matatanda at sanggol. Nagbigay ingay ang mga tao sa kagubatan para sa nawawalang batang babae. Lumipas ang buong maghapon, hindi nila nahanap si Crystal. Umuwing bigo ang mga tao. Kinabukasan ay sinubukan nilang muling puntahan ang gawing hindi pa nila napupuntahan. Sa kanilang paghahanap, ay hindi nila alam na naghahanap din pala ang alaga ng bata na si Jumong. Sa maghapong paghahanap nila ay walang Crystal silang nakita, kung kaya't bigo na naman silang umuwi sa kani-kanilang tahanan. Sa pag-uwi ng mag-asawang Annie at Nelson, laking gulat nila nang makita ang nakahandusay na bata sa kanilang pintuan. "Crystal?" Patakbong lapit ng mag-asawa.
Crystal? Umiiyak na tawag ng ina sa anak. Diyos ko, anak, ano nangyari sa'yo? Hinang-hina ang bata at napansin nito ang mga kagat ng makamandag na insekto sa kanyang balat. Ito ay nakakalason. Pag hindi naagapan, ay maaaring ikamatay ito ng nakagat. Napansin ni Aling Ani na naroon din pala si Jumong. Nang naghabol na ng paghinga, ay agad na tumawag ng tulong ang ama ng bata at naisugot ng bata sa malapit na pagamutan. Gayon din si Jumong. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang aso. Iyak ng iyak si Crystal na noon ay nagpapalakas pa. Sa kanyang kwento ay sila ay naglalarong dalawa ni Jumong sa gubat nang biglang may nakita siyang ahas. Tumakbo silang dalawa papalayo. Hindi niya namalayan na nagkahiwalay na pala sila. Binalikan siya ng alaga, ilang araw ang lumipas. May mga kagat na siya ng makamandag na insekto nang matagpuan siya ng alaga. Sinipsip ni Jumong ang mga kagat sa kanyang braso, kung kaya't ang kanyang alaga ang nalason. At ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Buong baryo ang nagluksa sa pagkawala ng aso. Dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan, thank you so much and peace out. Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman